Mga kababayan ko, nandito na naman ako to report on the true situation of the Philippines in all aspects, be it economy, health, public order, public safety. Remember that kayo ang nagbabayad sa aming sweldo. Ang bayaran ninyo ganito, bayad kayo, then we promise to work for you. At wala sa aming trabaho na magsinungaling. What you hear from the mouths of the speaker are really the truth of what's the state of the Philippines today. Kaya sabi ko, kung gusto ninyo ang totoo, makinig lang kayo dito sa amin. Ngayon, kung gusto ninyo ng makinig ng mga bula at self-aggrandizement, advertisement of their talent and all, you listen to the opposition. Maaaliw kayo, sigurado ako. Pero dito, ang usapan natin ang totoo lang. I'd like to call on Secretary Delfin Lorenzana for the status and disposition of the foreign OFW, foreign lands and coming back to the Philippines. Yeah. Good evening, Mr. President, and good evening, colleagues. Yes, Mr. President, I have a presentation here. Status of returning overseas Filipinos, including OFWs. Next slide, please. Next slide. Mr. President, since the start of the pandemic, may nalang nakauwi na 1.2 million. The overseas Filipinos, hindi po ito OFW, ito lang po yung OFWs, itong land-based. It's already 1 million. 1 million na po nakauwi so far. And the land-based, ibig sabihin nito yung mga nagtatrabaho doon sa Middle East. Ito naman sea-based, ito yung mga nagtatrabaho sa mga barko. Ito naman po sa may transferred Filipinos returning from Sabah ay meron na tayong 3,168 at meron pa tayong 4,683 na naghihintay na bumalik, Mr. President. Kaya lang hindi pa makabalik ngayon dahil ayaw muna nung mga tumatanggap like Zamboanga City, sa Hulu at sa Tawi-Tawi dahil medyo tumataas yung mga kaso nila doon. Yan po ang report ng returning overseas Filipinos, Mr. President. Next slide. Mr. President, in anticipation to the arrival of huge volume of vaccines, I have alerted the military hospitals all over the country. Ito po yung mga hospital ng mga Philippine Army all over the country to assist the LGUs in the vaccination program. Next slide. Ito po yung Philippine Air Force, pero marami din silang hospital sa buong bansa. Next slide. Philippine Navy. Next slide. Unified Commands. Ito po. Next slide. Wala na. Yun lang po ang report ko, Mr. President. In addition po, mayroon din tayong mga 11 barko na pwedeng magpaghakot ng mga vaccine kasi mayroon po silang refrigeration capacity na malaki. Kung pagdadalan po natin yung mga isla, pwede natin gamitin yung barko. At isa pa po, yung ating mga aeroplano din ay handa ring mag-transport ng mga vaccines mula Manila po ng probinsya. Yun lang po, Mr. President. Salamat po. Yes, may I repeat what Secretary Lorenzana said, that we are using all assets of government, be it the plane, boat, o anong klaseng barko, para maihatid lang sa in far-flung places yung bakuna. Ang problema kasi ganito, you must have the refrigeration.
or if you do not have one, tell us in advance so that hindi kami magkamali magpadala tapos you do not have you don't have the equipments to keep the temperature desired for vaccines. Masasayang lang and it will go to waste. Pag magpadala kami doon, wala kayong refrigeration o something akin to it that would ensure the integrity of the vaccine. Yan po ang hinihingi namin. The military establishment is ready for anything. Kung anong dapat gawin at hindi dapat magawa ng ibang grupo. The military assures us that they will take care of the delivery for as long as you have the refrigeration o yung equipment necessary to preserve the efficacy of the medicine. Now, we would like to call next Secretary Duque sa kanyang report about the vaccine at ano na ang nangyayari sa mga pasyente buong Pilipinas. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health and Demography, mga kasama ko po sa kabinete at higit sa lahat po ng ating mga kababayan sa ngalan po ng Department of Health. Ako po ay mag-uulat muli ng ating pong mga COVID-19 updates at mga iba pa pong kaakibat na mga impormasyon patungkol po sa COVID situation ng Pilipinas. Next slide. Ito naman pong sunod na slide, nagpapakita ng ating pong pinakahuling talaan ng COVID cases as 1.4 million, a little over 1.4 million cases po tayo, thereabouts. May naidagdag po tayong 5,604 na bagong kaso. Ngayon pong Hunyo 28, ngayon 2021. At ang breakdown po nito, ang active cases po natin ay umabot na sa 52,029. Ang katumpas po nito ay 3.71% active cases. Ito po yung mga currently admitted or isolated. At yung pong ating mga recoveries naman ay asa 1,327,103 cases. May naidagdag po tayong 6,154 for an equivalent of 94.5% recovery rate. Samantalang ang death rate or case fatality rate po natin ay napapanatili po naman natin na mababa at 1.74%. At meron din po tayong naidagdag na pumanaw na 84, nakakalungkot po, pero ito po ang pinakahuling ulat at meron na po tayong 24,456 na pangkalahatan na bilang ng pumanaw. At makikita po natin sa bandang kanan ang mga rehiyon na may naiambag na pinakamalaking bilang ng kaso sa pangkalahatan na COVID caseload natin. Region 4A ay 757 cases. Sumunod ang Region 6, 674 cases. Samantalang NCR ay patuloy na bumababa sa 657 na lang po siya. Samantalang ang Region 11, 547, Region 3 as 423. So ito po ang mga porsyento o ito yung bilang ng naiambag ng bawat rehiyon sa pangkalahatan caseload. At doon naman po sa mga pangunahin na lugar na may mga matataas ng bilang, andyan po Laguna 307, Davao City 300, Cavite 209, Iloilo 181 at Negros Occidental 144. Ito naman po ay nagpapakita kung ikukumpara naman po natin ang kasalukuyang trend kumpara doong 2020, makikita po natin na yung
dumoble ang ating pong peak ng NCR, yung blue graph na nakikita po natin. Yan po. Ang umabot tayo sa peak of 5,534, ang plus areas at Visayas ngayon 2021. At sa kabilang dako naman, 4 na beses na mas mataas ang trend ng rest of Luzon at Mindanao ngayong taon kumpara po noong 2020. Kung titignan naman natin ang petsa ng mga peak, makikita na nag-peak ang NCR plus areas at rest of Luzon noong Abril, habang ngayon Hunyo pa lamang tumataas o nagpipeak ang Visayas and Mindanao. Inaasahan natin na sa pagpapalakas ng ating prevention, early detection, aggressive isolation, improved clinical treatment of serious to critical COVID cases at reintegration and vaccination strategies at healthcare capacities ng Visayas and Mindanao, magtutuloy-tuloy ang nakikita natin ang malinaw na senyales ng pagbaba. So, yung po makikita ninyong parang first wave doon, dito po sa bandang kaliwa, ito po yung nag-peak tayo noong July, August last year, Mr. President. So, ito na, parang second wave na po natin ito sa may bandang kanan. Ikinukumpara lang po kung ano ang malaking diferensya, dumoble compared po nung caseload natin nung unang nag-peak po tayo nung July, August. Ito naman po ang case trends nationwide kasama ang National Capital Region at iba pa pong mga high-risk regions. At dito po, base po sa ating datos, makikita na nagkaroon tayo ng pagbaba ng kaso sa buong bansa. In general, ayan po yung sa dilaw, nationwide. Pagka ginamit po natin ng dalawang panukatan, ang average daily attack rate per 100,000 population at 2-week growth rate, ito ay nagpapakita kung gaano ba kabilis ang pagkalat ng COVID-19 sa mga komunidad. Dito po sa atin average daily attack rate, ay ibig po sabihin nito, binibilang natin yung mga bagong kaso on the average, kinukumpara natin yung linggo-linggong mga kaso at makikita natin from January 24 to February 6, 1.58 cases per day per 100,000 population. Ito po ay sumipa noong May to June na 5.96 cases per day per 100,000 population. At kumpara sa June 13 to June 26 naman, ito po ay bahagyang bumaba to 5.42. Samantala, 2-week growth rate natin noong January 24 to February 26 as a negative 6% ang growth rate. At ito po ay tumaas higit doble from May 30 to June 12 ng 15%. Pero maigi naman po at itong June 13 to 26, ito pong nakaraan linggo, ay nasa negative 9%. So kung titingnan natin lahat, ang NCR, ang Regions 11, 6, 12, 8, Caraga, yung kanila pong average daily attack rate ay halos yung NCR bumaba at ang Regions 11, 6, 12, and 8 ay bahagyang tumaas, pero ang Caraga ay bumaba po from 9.28 to 9.09. Bahagya din po ang ibinaba. Ngunit pagka tinignan naman natin ng 2-week growth rate, lahat po ng NCR, Regions 11, 6, 12, 8, and Caraga, ay makikita natin consistently yung green arrows ay bumaba po from a high of May 30 to June 12 percentage increase. Makikita po natin ang malaki ang ibinaba. Ito naman po ang atin maiksing ulat patungkol po sa atin vaccination program na isagawa nung paunang town hall kasama po ang Department of Labor and Employment, ang Department of Foreign Affairs and OWA at mga overseas Filipino workers. At dito tinalakay ang itinatalagang quarantine protocols para sa lahat na papasok sa ating bansa, para sa kaligtasan ng ating bansa. Patuloy natin binabantayan ang ating mga ports of entry upang maiwasan natin ang pagkakaroon po ng community transmission, lalong-lalo na po ang mga variants katulad ng Delta
variant. Ito po ay talagang nagmamatsyag po tayo, minomonitor po natin na hindi po ito makapasok sa ating po mga komunidad. Kaugnay po rito, Mr. President, patuloy lamang ang ating pagpapalawig ng mga iba't ibang inisyatibo at programa. Sa ngayon, nakapagbakuna na tayo ng higit 10 milyon doses. Kanina nga po, kami ay napumunta sa Valenzuela City nila Secretary Galvez, Secretary Vince Dizon, at mga iba pa pong mga opisyal ng DOH. At doon po ay sinaksihan namin yung pagbakuna ng 10 million plus ng ating pong mamamayan mula sa Valenzuela City. At meron na din po tayong 2.5 million individual na bigyan ng pangalawang doses or kompletong bakuna. At naabot na din po natin ang 1,650,000 individual na nabigyan ng bakuna sa loob ng isang linggo. Ito po ang pinakamataas na performance po natin. Umabot po tayo ng 1.6 million in just 1 week. Ito na ang kasalukuyan na atin pong nabigay na mga doses. At dumating din kahapon, ika-27 ng Hunyo, ang halos 250,000 na bakuna ng Moderna. At nitong umaga naman, sinalubong namin ni Sec Galvez ang dagdag na 1 million doses ng Sinovac vaccines. At patuloy po tayong nananawagan sa lahat ng miyembro ng priority groups A1, A2, A3, A4, and A5 na magpalista at magpabakuna. Tinitiyak ng siyensya at medisina ang kaligtasan at bisa ng atin mga bakuna. Kaya para sa lubos na proteksyon ng atin mga kababayan, higit pa natin paigtingin ang atin paghihikayat na magpalista, magpabakuna at maging protektado laban sa malubhang sakit dulot ng COVID-19. So ayan na lang po ang aking pinakahuling ulat, Mr. President, yung pong recommended community quarantine classification naman. Ito po naman ay kayo na po ang mag-anunsyo, Mr. President, yung bago po natin community quarantine classification. Next slide, kung meron pa po tayong yan na lang po, Mr. President. Ito na po yung atin bagong community quarantine classification sa mga piling probinsya, highly urbanized cities, and independent component cities, Mr. President. Secretary Doki. We call next si General Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, fellow public servants, workers in the government, and Senator Bongo. Maikling ulat lang po ito, Mr. President. Next slide, please. Mula po ika-21 araw hanggang ika-27 ng buwan ng Hunyo, nakapagtala po ng mas mataas na bilang ng violations sa iba't ibang health and safety protocols na pinatutupad ng ating Presidente. 51,012 ang naitalang bilang ng violations ng hindi nagsusot ng face mask, 578 ang bilang ng insidente ng mass gathering, habang 18,617 ang bilang ng violations na naitala ukol sa hindi pagsunod sa physical distancing. Sa kabuuan po, 2,442 ang ating kinasuhan through inquest at regular filing. Next slide. Meron pong 2 bagong insidente ng mass gathering na kasalukuyang iniimbestigahan upang mapangalap ng sapat na impormasyon at masuway o makasuhan ang mga dapat managot sa mga insidenteng ito. Ang unang insidente ay patungkol sa naganap na street party noong ika-19 ng Hunyo sa Barangay 5, Calawag, Quezon Province. At ang pangalawa ay ang patungkol naman sa boxing match na ginanap noong ika-21 ng Hunyo
sa Barangay 38 Zone 2, District 1, Tondo, City of Manila. At kasalukuyan po ang ginagawa nating investigasyon. Next slide. Sa ngayon ay umabot na sa 33,349,622 ang bilang ng ating mga kababayang nakapagparehistro na sa kanilang LGUs upang makapagbakuna ayon sa pinakahuling datos ng Vaccination Monitoring System ng DILG. At hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na patuloy na magparehistro. Next slide. Narito naman ang datos na ating nakalap mula sa PNP at iba pang sangay ng pamahalaang nagtutulong-tulong upang mapuksa ang pagkalat ng iligal na droga sa bansa. 6 na individual na sangkot sa kaso sa iligal na droga ang kusang sumuko sa mga otoridad mula ika-20 hanggang 26 ng Hunyo. Sa parehong panahon ito, nagsagawa ang pamunuan ng PNP ng 1,322 operasyon laban sa iligal na droga. May 1,722 individual ang naaresto, habang 11 naman ang naitalang namatay sa mga naisagawang police operations. Mahigit 6 na kilong shabu at mahigit 160 kilo na marijuana ang nakumpiska sa magkahiwalay na operasyon ng ating kapulisan at iba pang ehensyang naglalayong wakasan ng paglipanan ng iligal na droga sa bansa. Humigit kumulang 62,502,700 piso ang pinagsama-samang halaga na nakumpiskang shabu at marijuana sa parehong panahon na ito. Kung titingnan po natin sa mga nakaraang data, ay nakikita natin na napapakaunti natin ang supply sa lansangan. At ibig sabihin po dito ay magandang development kahit po patuloy pa rin ang numerong operasyon na ating ginagawa. Bilang panghuli po, nais ko lamang bigyan diin na ang bakuna ang pinakamabisang panlaban sa COVID-19. Kaya karapat-dapat komendahan ang mga LGUs na kusang nagbuo at nag-implementa ng mga makabago at malikhaing programa at insentibo upang himukin ang ating mga kababayan na magpabakuna. May mga LGUs tayong nabalitaan na nagbibigay ng discounts, freebies, at iba pang insentibo para sa mga nakatanggap ng kanilang bakuna. Ang iba pa nga po ay katulad lamang ng inisyatibo ni Congresswoman Camille Villar sa Las Piñas, na kung saan ang lahat ng nagpabakuna ay pwedeng manalo ng motorsiklo at brand new house and lot. Ganon din po sa Santa Ilocos Sur, sa inisyatibo ni Mayor Jesus Bueno Jr. ay pwedeng manalo rin ng isang house and lot. At may mga programa ding ipinapatupad ang ilang LGUs upang mas marami pa sa ating mga mamamayan ang kusang magparehistro, magpalista upang sila ay mabakunahan. Suportado ng kagawaran ang mga programang katulad nito at sana'y ipagpatuloy at lalo pang palawakin ng LGUs ang pagpapatupad ng mga ganitong inisyatibo upang ating makamit sa lalong madaling panahon ang herd immunity sa buong bansa. Yan lamang po at maraming salamat, Mr. President. Thank you, Secretary Anyo. Secretary Galvez, it's your to recap everything. Magandang gabi po, mahal na Presidente, Senator Bongo, ating mga cabinet member. Sir, nagpapasalamat po kami kay Senator Bongo, kay SILG, tsaka po si KSND. Tinutulungan po kami ni Secretary Duque na papalawig ang ating vaccination program. At natutuwa po kami na nagtutulungan ang Armed Forces and also ang DILG para maparawig ang ating vaccination program. Next slide, please. Maganda pong balita po ngayon dahil po sa nagpupursige ang ating mga LGU na magkaroon po tayo ng population protection. Na-breach na po natin yung 10 million mark last Saturday. We have accomplished our target of 5 million jobs this month. Katulad po na naibalita po ni Secretary Duque, yung 10 million po na yun, yun po tinarget po natin. Sinabi nga po natin na within this month ay 5 million ang ating ibabakuna.
Marami po ang nagkaroon ng duda dahil kasi nga po na akala po nila na hindi nila natin makakaya yung pagbabakuna ng 5 million a month. At nakita po natin na talagang sa pagsusumikap ng ating mga LGU at ang ating mga ibang mga agencies, ang DOH, ay nagkaroon po ng napakamalawak na bakunahan sa iba't ibang lugar. Yung number 2 po ay natutuwa po kami, Mr. President, na i-report po sa inyo na yung lahat ng master listed na healthcare workers ay nabakunahan na po natin. At meron na po tayong more or less 1,131,498 na already received the second dose. And then also, maganda rin pong balita na ngayong buwan, napakataas ng ating na-receive na bakuna as compared nung last quarter. Naka-receive po tayo ng 9,126,420 doses for the month of June only, with a total of 17,455,470 vaccines who have been delivered by the different manufacturing company. At ang number 4 po, ang ating National Vaccination Operations Center, kasama po ang ating mga LGU, sa pamumuno po ni Secretary Vince Dizon, will endeavor to achieve 8 to 10 million doses to be administered for the month of July, the global supply permitting. Yun po ang target po natin ngayon na makapagbakuna po tayo ng more or less 2 milyon kada week po. Kasi nakuha po natin 1.6 million kada buwan. And then based on the guidance of the President, we are reallocating more vaccines to surge area. Pakita po natin yung mga distribution by regions mamaya po sa mga next slide po na papatunguhan po natin. Next slide, please. We will go more on the details on the total of vaccine administered that we had. So makikita po natin na Mr. President, sa ating pong yung A1 po natin, meron na po tayong 2.8 million na nabakunahan ng first dose at saka second dose. Sa A2 po, meron na po tayong almost 3 million. Kasama po ang second dose at first dose. Sa A3 po, ang ating total na bakuna na na-administer is 3.2 million. At sa A4 ay 842,000. At dito po sa A5, na nagsisimula na po tayo, 184,125. For a total of 10,065,414. Yung pinakamataas po natin na nakuha na vaccination per day is yung June 24, 2020. Ito po ay 348,184 jobs. At sa dalawang linggo po natin ay na-breach po natin yung 1.4 million job per week in 2 consecutive weeks. At ang mataas nga po nung June 21 to June 27 ay nagkaroon po tayo ng tinatawag na 1,658,072 jobs na nagawa po. At nakikita po natin ngayon, meron na po tayong 4,089 na vaccination sites at meron na po tayong more than 13.8 million na na-deploy sa ating mga vaccination center. Next slide, please. Ito po para makita po natin ang details. Kung makita natin talagang papaangat na po ang ating mga vaccination. So, noong March 2021, nagsimula lang po tayo ng 700,000 per month. Noong April, nagkaroon po tayo ng 1 million. And then noong May, nag-over po tayo ng 3 million. Ngayon po June, bago po matapos ito, magkakaroon po ng 5 million, a total of 10 million. Kung makikita po natin, umaangat na rin po yung tinatawag natin na yung weekly administration natin from 717 noong June 1 to 7, nagkaroon tayo ng 982,898 noong June 7 to June 13. At nakikita natin yung pinakamataas natin nakuha noong June 14 at saka noong June 21. Meron po tayong 1.4 million and also yung pinakamalaki po natin from June 21 to June 27, 1,658,072 jobs. So, kung makikita po natin sa kabilang slide po, kung makikita po natin na yung during the weekdays, ay mataas po ang ating average na umabot po tayo ng 300,000 to 200,000. Bumababa lang po tayo during Sunday at saka Saturday dahil po namamahinga po yung ibang mga vaccination centers po natin. Next slide, please. Sir, ito po yung unang deployment po natin nung nagsimula po tayo. Yung mga pula po, yan ang mga surge area nung sa NCR at saka tinatawag natin sa mga NCR+.
And then ngayon, with the direction of the President, yung mga may asterisk po, ito po yung deployment area po natin ngayon. So yung mga dumadating po na bakuna, binibigyan po natin ng mga malalaking quota o allocation, yung mga may asterisk po. At hindi rin po natin pinababayaan yung mga area na nagkaroon po ng surge. So kung makita po natin, yung mga ibang area, medyo mahina po ang capacity pa nila. At tinitingnan po natin, pinag-aaralan po namin kung paano po magkaroon ng expansion ang capacity ng mga ibang LGUs at saka bibigyan po natin sila ng mga tinatawag natin ng additional allocation. So kung makita po natin, ang pinakamalaking allocation po natin, ang NCR with 4 million. And then 4A, 1 million. And then the other red areas is more or less 400,000 ang naibigay po natin. Yung mga ibang mabababa, yan po bibigyan po natin ng, itataas po natin ang capacity at bibigyan po natin ng mga ibang allocation. Unang-una po yung Region 6, Region 8 and 9, Region 12, yung Caraga at saka po yung Region 2. Ito po yung mga tumataas ngayon po ang mga kaso as reported by Secretary Duque. Next slide please. Ito po ang mga scheduled delivery po natin. Bago po matapos ang buwan, darating pa po ang additional doses ng Moderna, 99,600. Ito po, Senator Bongo, ito po, iano po natin dito, ibibigay po namin to sa mga OFW at saka mga seafarers po natin na pinangako po natin. At saka sa ating mga frontliners na kailangan po ng mga ano po natin, mga yung different government employees po natin. So yun ay pangako po natin nung pumunta po tayo doon sa Marina, bibigyan po natin sila ng additional doses. From this, magiging buffer po natin na Moderna. And then sa July po, in-expect din natin na magkaroon tayo ng another 5.5 million from Sinovac. And then yung AstraZeneca, coming from the different private sector na order at saka LGU, either July 5 to 12 po ang kanilang delivery, ay meron po tayong 1.17 million. And then Moderna, confirm na rin po na July 12, magkakaroon po tayo ng 250,000. And then nagpapasalamat din po kami sa Pfizer kasi ang sa ating kontrata is more than 8 weeks bago sila magkaroon ng delivery. But with the help of the US Embassy, nagkaroon po ng early delivery na 500,000 and we are very thankful for that, development. And also, meron tayong inaasahan na more or less 2 to 4 million from COVAX. And then ang US donation po na 800,000 to 1 million ay darating din po, more or less baka J&J po ang bigay po sa atin, Johnson & Johnson. And then yung Japanese donation, nandito na po sa akin na papeles at pipirmahan na po namin ni Secretary Duque yung tripartite agreement natin with Japan. And then also sa August, we are expecting also to have the delivery of more or less 13,670,000. Galing din po yung sa Sinovac, COVAX, Pfizer, AstraZeneca at Moderna. Pagka natapos po ang August po, Mr. President, more or less 44,545,870. Ito po yung tinatanong po ni Secretary Lorenzana na kaya nating abutin yung 44 million na job before the end of August. Yun po ang aming tinatarget. Next slide, please. Sir, ito po yung detail ng mga deliveries po natin for the information of the public na mayroon na tayong mga series of deliveries starting from February 8. Nandito po, nakatali po lahat yan. At makikita po natin, ang total po natin nung first quarter, nakita natin talagang increasing ang ating volumes. Nung first quarter, 2 million lang po nakuha po natin. Pero po nung second quarter, sumipa po tayo ng 14,929,870. At inaasahan po namin na yung quantity po na 14 million, ito po magiging per month na natin na delivery. So ito po ang total doses delivered po natin ngayon. Ang Sinovac po, 12 million na. Ang AstraZeneca, 2.5 million. Yung Pfizer, 2.4 million. Yung Moderna, 249. And then Sputnik, 180 for a total of 17.4 million. Next slide, please. Sir, ito po yung mga major activities natin ng last week. Nakita natin, nandito po si Spokes at nagkaroon po tayo ng tinatawag na media press briefing with our interview with our Israeli medical expert. Napaka-successful po ng visit kasi po ang pagkakasabi po nila, they did not expect na well prepared din ng Philippines in terms of our vaccination program. Next slide, please.
Sir, ito rin po yung binisita po natin yung field hospital sa Luneta Park with the Israeli expert and also the grand launching of event with Senator Christopher Bongo last 23 to 24 June 2021. Ito po ay preparation po just in case na magkaroon another surge ay meron po tayong at least 336 hospital beds na available po dito sa Luneta. Next slide please. Sir, ng isang araw ng June 24, nagkaroon tayo ng arrival ng 2 million doses. Procured po ito from Sinovac. And then this morning ay nagkaroon din po tayo ng additional delivery. Nakikita natin medyo dumidikit na yung aktaw ng deliveries po natin. Within 4 days ay nakita natin kaagad na meron tayong 3 million deliveries. Next slide please. With the arrival of the batch of Moderna, naging 5 na po ang ating brand dito po sa Pilipinas. Ito po ay nagbibigay ng tinatawag nating this is a manifestation na tataas na yung ating volumes because we will be receiving regularly per month na delivery ng Moderna. Secretary Rugnales, you have something to say? Something to Magandang report? gabi, Mr. President. May gabi sa tanan. Good evening, Senator Bongo and all members of the cabinet. Tungkol na naman po sa fight natin against hunger and malnutrition, Mr. President. I'll focus now on sa nutrition aspect naman po. Meron po tayong tuloy-tuloy yung ginagawa natin pag-initiate at mag-initiatives para sa mother and baby-friendly hospitals, no? Kaya kahit may pandemya ang COVID-19, patuloy pa rin yung mga virtual trainings na ginagawa natin sa Mother Baby-Friendly Hospital Initiative na nag-pilot run po tayo sa Calabarzon and hopefully we'll also carry that out in the other regions as well. At patuloy yung pagbibigay natin ng certification and renewal of Mother Baby-Friendly Hospitals, certification ng public and private hospitals in all regions. Dito naman po sa support to Centers for Health Developments all across the regions na nag-implement at magandang pag-implement ng Republic Act 11148 or yung Kalusugan at Nutrition ng Magnanay Act or the first 1,000 days law. Patuloy yung pagbibigay natin ng support dito sa CHDs ng CAR, Ilocos Region, Bicol Region, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen at Caraga Region. Dito naman po tayo sa pag-manage natin ng Integrated Management of Acute Malnutrition Program. Next slide please. Patuloy rin yung procurement natin ng mga commodities to be used in our anti-malnutrition drive and management of acute malnutrition program. Kita niyo naman meron patuloy yung procurement natin ng mga commodities katulad ng ready-to-use therapeutic food, yung 2 kinds of therapeutic milk at ready-to-use supplementary food. At kabilang na rin po dyan yung mid-upper arm circumference tapes for children and adults para malaman po natin kung undernourished yung ating mga tinutulungan at monitor natin yung progress as part of our management of the acute malnutrition drive. Kasama rin po yung testing of simplified approach to management of acute malnutrition and adapting it to the ongoing pandemic situation. We're undergoing pilot runs sa Zamboanga Peninsula, Bicol Region at Eastern Visayas Region, Mr. President. Next slide, yung sa micronutrient supplementation program, this is also in fulfillment of our policies and laws with regard to micronutrient supplementation. Patuloy rin yung ating pag-procure ng vitamin A, micronutrient powder, iron and folic acid, and ferrous salt solution or iron drops. And we continue to deploy this sa iba't ibang mga regions. Then we've already updated our manual of operation for micronutrient supplementation consultations
kasama yung mga eksperto natin dyan at ang regional nutritionists and dietitians. Next po, yung ating additional na feeding program under your term, Mr. President. Nadagdagan po ng additional feeding program sa ginagawa nating current feeding programs. Ito naman po is through the National Nutrition Council, Tutok Kainan Supplementation Program. Ang target po natin dito is in fulfillment of the first 1,000 days of life. So ang target po natin dito are nutritionally at-risk pregnant women and children 6 months to 23 months old who are stunted. So we are currently doing this. We are now on phase 1. Ito po yung ating target number of beneficiaries and areas covered. So yung tong areas na covered were identified as by the Human Development and Poverty Reduction Cluster priority areas. At dadagdagan po natin ang mga provinces that were hard hit by the typhoons and also yung tinatawag na emergency areas. That is for phase 2 and phase 3 later on, Mr. President. And speaking of feeding program, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ongoing feeding programs natin. Next slide. Yung first is yung supplementary feeding program ng DSWD. So as you can see, out of the potential 1,881,979 children, nakapag-serve na po tayo ng 1,775,738 children in our ongoing implementation of the supplementary feeding program. That's under the SWD. Next slide. And sa DepEd naman po, kahit wala po tayong face-to-face classes, ay pinagpatuloy po ng Department of Education ang ating feeding program for school children, elementary. So ang target pa rin natin dito are undernourished elementary children. So meron po tayo, kahit wala pong face-to-face classes, what we have done, Mr. President, is nagkaroon tayo ng distribution ng nutritious food products at niligyan na po natin ng milk component yan. And again, this is in fulfillment of Republic Act 11037 or the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act that you signed, Mr. President. At dinagdagan natin ng fresh milk or fresh milk-based products as an additional component sa feeding program natin. Next slide. So under the Enhanced Nutriban po, and thank you to the Department of Science and Technology Food Nutrition Research Institute, binalik po natin itong programang ito. We actually launched the eNutriban noong July 29, 2020. Ito po yung squash variant. Gamit po yung squash dito sa paggawa ng eNutriban. But we've also launched a new variety which is carrot naman po. No? Yun yung bagong variant natin, yung carrot flavored and carrot na ingredient for eNutriban, which we launched noong April 28, 2021. So whether or not magkaroon ng supply or kukulangin tayo ng supply ng squash, we also have carrots as an ingredient na pwedeng gamitin. So we already have 114 technology adopters all over the country na nag-adapt ng technology na ito. So para hindi tayo magkakaroon ng problema in the supply. So itong Nutriban, Mr. President, ginagamit na rin natin sa ating mga feeding programs sa iba't ibang mga lalawigan at regions all over the country. Yun lang po muna, Mr. President. Hindi lang po sundalo at pulis ang nabakunahan na sa A4, kasama rin po yung ating mga BJMP, yung ating mga jail wards po, mga jail guards. Sino yan? Ito po yung mga Bureau of Jail Management and Penology naman po. Tapos po ng BJMP ay umikot po tayo sa iba't iba pang mga gobyerno. Ito po, BJMP pa rin. Tapos DILG po, nabakunahan din po natin. Itong sa central office po ginawa ito noong 16 of June. Tapos ang DILG po, next slide, DSWD naman po ang pinuntahan. And after DSWD po, next slide, ay pumunta naman po tayo sa PIDEA. No? Lahat po ito ay symbolic pero patuloy naman po ngayon ang mga pagbabakuna sa mga opisinang ito. Matapos po ang PIDEA, next slide, ay nagpunta po tayo sa DPWH dahil ang mga DPWH po, may pandemya kaya hindi, talagang tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho lalong-lalo na dun sa mga
national projects of significance na kasama po sa Build. Tapos po ng DPWH, pumunta po tayo sa PCOO. Dahil importante rin po na ang PCOO po hindi rin natutulog dahil sa komunikasyon po ang kanilang trabaho. No? Pagkatapos po ng PCOO, nagpunta pa po tayo sa, ito naman po yung vaccination para sa mga seafarers. No? Ito po yung ginawa sa Palacio de Maynila at dito po natin inanunsyo na talagang bibigyan sila ng Pfizer, hindi dahil sila nakakapili, kung hindi yung kanilang mga employers po ang nagre-require niyan at kinakailangan po yan para sa kanilang hanap buhay. No? At ito rin po ay alinsunod dun sa panawagan ni Senator Bongo na bigyan na ng prioridad itong ating mga seafarers. Ari, sandali. Opo. Itong bakuna sa seafarers Opo. and yung mga OFW, may mga bansa kasi na ang recognize lang nila ang itong Western vaccines. Tama po. Ayaw nila na yung, kaya ako sa China Farm, yung iba sa Sinovac. Kaya, kung para maintindihan naman to, bakit sila, Pfizer kami, lahat yan puro may visa, tabla yan, huwag kayong maniwala. But itong mga seafarers kasi hanap buhay nila, kailangan magkaroon sila ng vaccine, but mga Pfizer, Moderna, basta Western medicine, bago sila makabalik sa trabaho nila. Kaya yan, Pfizer. That explains the reason kung bakit. Malaman ng tao na bakit Pfizer ang binibigay. Kasi kailangan nila sa trabaho. At nagpapasalamat po yung kalahating milyong mga seafarers natin dahil kung hindi nga sila bibigyan ng ganitong brand po, hindi na sila makakasakay pa muli ng barko. At bukod pa po dito sa ating seafarers, next slide, ay ito po yung sa Manila pa rin na seafarers, no, na ginawa. Meron din po tayong vaccination na ginawa po sa Philippine Stock Exchange. No. Lahat po ito symbolic. We have messages attached to them. Itong message po natin sa symbolic vaccination sa PSE is importante ang pribadong sektor. No? At alam natin na ang pagbabakuna nga po ay para makabalik po tayo muli sa normal at mabuksan puli ang ating ekonomiya. Pagkatapos po sa PSE, next slide, nagkaroon po tayo ng mga iba pang mga, sa Philippine Stock Exchange pa rin po ito. No? Next slide. Ito po yung ano naman po natin, yung vaccination sa DBM, sa PS PhilJeps, at saka yung GPPB employees. No? Next slide. 21 June po ginawa ito. No? Tapos sa NBI po, nagpabakuna na rin po tayo sa NBI at ginawa po ito sa NBI Gymnasium. Next slide. Sa DOTR po, sa MRT, dahil importante po, napakadaming pasaherong sumasakay po ng MRT, ay nagsimula rin po tayo ng pagbabakuna sa mga empleyado ng MRT. Next slide. Sa DepEd po, bagamat wala pa pong face-to-face na klase, importante po na gumawa tayo ng parang protection kung tayo po ay mag-face-to-face na. At ang sabi nga po natin, parang kukun po yan, no? Kukun. Kung hindi pa nababakunahan yung mga estudyante, lahat ng nakapaligid sa estudyante, ninanais na po nating babakunahan. Kaya importante po yung vaccination na nangyari sa Harry, can Department I of Education. butt in Opo. with your permission? Opo. Now, itong sa Department of Education, they are leaning on just go back to face yung eskwela. They want normalcy in the running of the education of the young. Sang-ayon ako. Wala akong problema. Whatever is convenient o comfortable para sa mga bata, nandoon ako. Kaya lang, there is a monkey wrench in that government machinery. Humihinto kasi, ang monkey wrench niyan is the COVID-19D. Ngayon lang yan lumabas at lumagalap na doon sa Great Britain pati India.
At hindi malayo baka dadating dito sa atin. Ganito ang travel ng, that is the how the democratic, democratic countries are just open. Pero itong mga iba, controlled. Yung tayo, we are forced to institute stricter measures. Kasi nga, kung ang mga bata nandyan, baka mahawa at saka dadating itong sinabi mas aggressive and more fatal than COVID-19 yung mother niya. Ako naman, naghingi ng patawad sa inyong lahat, sa mga nanay, tatay, kasi delayed ang edukasyon ng mga bata. Patawarin lang po ninyo ako kasi hindi ko talaga kayang magbigay ng pahintulot na pwede na silang normal sa eskwelahan. Kasi kung magkadisgrasyahan, buhay ito. Ang nito, is delayed lang ang edukasyon ng bata. Pero it will normalize one of these days. But I cannot gamble, I said, with the life of our children. And next slide. Sa National Printing Office po sa Quezon City po ginawa. Next slide. Sa TESDA po, no, dahil hanggang ngayon po, meron din tayo mga TESDA trainings na pinapatuloy dahil habang nawawalan po ng hanap buhay ilang mga ating mga kababayan, TESDA po nagbibigay ng skills training para makapag-pursue sila ng alternative livelihoods. Next slide. So yun lang po, at we will update you po kung ano pa yung mga bagong mga symbolic vaccinations na gagawin natin. Pero lahat po yan in-schedule with a message, no, na lahat po talaga ng mga naghahanap buhay ay kinakailangan biglang ng proteksyon dahil sa bakuna po pwedeng mas mabuksan pa ang mas malaking bahagi ng ating ekonomiya. So kanina po sa press briefing ay inanunsyo ko rin po yung pinaalam ko naman po sa inyo, no, yung sa position ninyo tungkol dun sa BARM transition. At ngayon lang po kasi nagte-text kanina si pareho po nating kaibigan na si Carol Arguelles at sinabi ko nga po na may pros and cons yung extending the transition, but you have decided to be neutral and leave it to Congress, no, to make the decision kung i-extend po yun. So yun lang naman po yung mga pinaka-urgent at pinarating ko rin po sa ating mga kababayan, yung inanunsyo nyo rin po last Thursday na after the meeting po with BARM, gusto nyo sanang pumunta doon sa labi ni dating Presidente Aquino, but you were told na yung urn po ay wala na sa Himlayang Pilipino at nadala na sa private residence ng mga Aquino, kaya hindi na po kayo nakatuloy. Yun lang, Kabinete. Ito po ang rekomendasyon ng inyong IATF para sa ating quarantine classifications para po 1 ng Hulyo hanggang 31. Pero itong mga areas under MECQ po, ang classification nila ay hanggang July 15 lamang. Ang mga nasa ilalim po ng modified ECQ ay sa Region 2, Cagayan, sa CAR, ang probinsya ng Apayao, sa Region 3, ang probinsya ng Bataan, sa Region 4A, Lucena City, sa Region 4AB, Puerto Princesa City, sa Region 5, Naga City, sa Region 8, ang Iloilo City po at ang probinsya ng Iloilo, sa Region 7, Negros Oriental, sa Region 9, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, sa Region 10 po, Cagayan de Oro City, sa Region 11, ang Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao del Norte at Caraga. Sa Caraga po, Butuan City, Dinagat Island, Surigao del Sur. Ang mga lugar na nasa ilalim po ng GCQ ay ang mga sumusunod. Ang NCR, kasama po ang probinsya ng Rizal at Bulacan, meron pong kaunting restrictions hanggang 15 July 2021. Sa Region 4A po, ang Laguna at ang Cavite with heightened restrictions po hanggang 15 July 2021. Sa CAR po, ang siyudad ng Baguio at ang probinsya ng Ifugao. Sa Region 2 po, ang City of Santiago, ang probinsya ng Isabela,
Nueva Vizcaya at ang Quirino. Sa Region 4A po, ang probinsya po ng Batangas at ang probinsya ng Quezon. Sa Region 6 po, Guimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique at Capiz. Sa Region 9 po, ang Zamboanga Sibugay at saka ang City of Zamboanga. Sa Region 10, ang Iligan City. Sa Region 12, ang General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, South Cotabato. Sa Caraga po, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, at sa Barm po ay ang Cotabato City. Ang mga lugar po na hindi nabanggit sa aking binasa ay mapapasailalim po sa MGCQ. Para lang po sa kaalaman ng lahat, next slide, yung ating tinatawag pong with some restrictions dito po sa NCR, sa Rizal at sa Bulacan. Ang restrictions pong yan ay makikita nyo dito sa table neto. Sa pagdating po sa indoor sports, courts and venues, sa NCR, Rizal and Bulacan po, pwede pong mag-operate ang gyms at fitness centers at 40% capacity at yung other indoor sports courts allowed at 50% capacity. No? Dito naman po sa mga tourist attractions, indoor tourist attractions, allowed po sa NCR, Rizal and Bulacan, allowed at 40% for historical sites and museums defined by DOT with strict adherence to minimum public health standard. Sa next slide, sa venues for meeting and conferences po dito sa NCR, Rizal and Bulacan ay 40% po ang capacity, 10% if used for social events. Sa personal care services, yung mga salons, parlors, beauty clinics, 50% allowed po only for services not requiring mask removal. May add 10% po pag safety seal. Ito po ay para sa NCR, Rizal and Bulacan. So, yun lang naman po yung mga kaunting kakaiba at yung indoor dining allowed at 40% capacity po sa NCR, Rizal and Bulacan. Ipapublish po namin in full itong table nito para mag-guide po ang publiko.